Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates po tayo patungkol po dito sa paliwanag, nagpaliwanag or nagsalita po si Mr. Paulo Contis patungkol sa naluluging kumpanya ng Eat Bulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Dover Gods na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So bago tayo magpatuloy, of course, isha-shoutout po muna natin according to Miss Glory Velid Macali 3841. Shout out at happy anniversary po sa PNP SUP Class 95 0228 anniversary. Ayun. So, happy anniversary po sa inyo pong samahan diyan po sa SUP PNP SUP Class 95. Hello, hello, and mega love shout out po sa inyong lahat. Happy 28th year anniversary at sana'y mas humaba pa ang inyong samahan. So, ngayong araw, let's go back to our topic for today's video kung saan kani-kanina nga lang ay napanood po natin ng live ang EAT. Talaga namang masasabi natin na busog na naman po tayo, no? Doon po sa mga napanood natin ngayong araw dahil talagang showcase ang lahat ng mga legit Dover Gods yung kanilang mga talento at talaga namang very happy at talagang yung mga manonood po natin ay hindi po talaga bumibitaw, ano. Pero alam niyo po ba na napag-usapan din to online kasi si isa pong vlogger na si Models of Manila, siya po ay naglaro sa Gimme 5 kanina at ilan sa mga komento po doon sa comment section kasi sa Gimme 5 kasi how many times sinasabi ni Miles na sa diretso lang po ang tingin. Siguro po itong si Models of Manila, kapag nag-iisip siya, napapansin na parang tumitingin siya sa iba, tas saka siya tumitingin dun sa kakampi niya, na bagay na parang tuloy ang sinasabi ng mga legit Dover Gods na nanonood online, na nandadaya daw si Models of Manila. Para sa akin, yung POV ko lang, hindi naman po, no, kasi nakita naman natin na fair at nakita rin po natin na parang sabi rin ni Bossing ganun po yung style ng kanyang pag-iisip, 'di ba? At although marami talaga ang ang nambabash siya kanya ngayon patungkol sa issue na 'yon, hindi naman po 'yun palalagpasin ng EAT if ever. Kasi sabi ng lahat na meron daw reflection na nababasa. But anyways, congratulations Models of Manila, and of course congratulations to Ira na siya po ang nanalo, no, sa EAT. Ang Ira ba pangalan niya? Mali ata ako, no? Comment niyo po sa comment section. She's from Ireland. Yun po yung alam ko, no? At napakaganda po ng kanyang ng rendition niya ng I am beautiful, diba? So, congratulations. And now, let's go back to our proper topic for today's video, kung saan nga ay kumalat po, no, sa mga news online yung patungkol nga sa pagbabawas ng host or cost cutting po ng generic bulaga or ng tape bulagta doon po sa kanila pong mga regular host na napapanood po natin. Lahat po ng mga news online, even po yung mga nasa radyo, kapag po pinag-aaralan yung move nito pong tape bulagta, lagi pong sinasabi na this is part of cost cutting, which is very true naman, di ba? Kung tutuusin, tama naman po yung sinasabi. Bakit ka magbabawas or bakit mo babawasan ng slot or ng schedule yung mga empleyado mo kung totoo talagang hindi kayo nagko-cost cutting? Kasi kung mababawasan yung scheduling nila, mababawasan din ang sweldo nila, 'di ba? Sino ba naman pong may-ari ng kumpanya na hindi pumapasok araw-araw pero babayaran mo, 'di ba? So dahil po dito, syempre to the rescue na naman si Paulo. According po dito sa isang Lion Here TV, no? Ito po nagsalita po siya. Paulo Contis clarify rumors of cost cutting and host rotation on Eat Bulaga. Dahil nababahala po kasi sila. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Ayaw na ayaw po nila na may mga ganitong klase ng news kasi nga parang pumapangit yung imahe nila sa mga advertisers. Hirap na nga silang kumuha ng advertisers, tas may mga ganito pang issue, diba? So, Paulo Contis has taken the opportunity to debunk rumors surrounding the popular noontime show Eat Bulaga. The show produced by Tape Incorporated
aired on GMA Network has faced speculation regarding cost-cutting measures and host rotation. So dahil dito, nagpakabida na naman si Paulo, nagsalita na naman siya sa isang interview. In a conversation with Jun Lalin of Abante, Paulo Conti set the record straight. He firmly stated that the claim of cost-cutting and host rotation are baseless and inaccurate. Sabi po ni Paulo, wala daw pong katotohanan at hindi raw po totoo na nagko-cost cutting sila. According to him, some of the show hosts have prior commitment to a series project which prevent them from appearing on the show daily. However, he emphasized that their schedule are being managed efficiently and there's no truth to the rumors of cost cutting of rotation. Ang pinakaano ko lang dito, ang aking POV ko lang dito, bakit kailangan nilang magpaliwanag sa publiko? Bakit kailangan po nilang sabihin na hindi sila nagko-cost cutting, 'di ba? Well, in fact, alam naman po natin na sa 2 oras, meron lang silang 30 minutes. Sabihin na nating 30 minutes o sabi nga 25 minutes commercial na malayong-malayo po sa katotohanan. Kung i-compare nyo po yung mga advertisement na meron po ang EAT, umaabot po ng 45 to 1 hour. Malayo po sa 25 minutes na meron po sila. So, kaya po talagang to the rescue agad-agad itong si Paulo patungkol dyan na syempre tumaas ang kilay ng ilang mga manonood, ano? Sabi niya, na may maintain naman daw nila, no? At according to attorney Amagi Abraham Garduque, the legal counsel and spokesperson for Itbulaga responded to a claim about a reduced commercial load for the show. She explained that as of Saturday, the show maintains a commercial load 30 minutes and 45 seconds. Sapagkat samantalang may mga lumalabas na balita na talagang hirap silang kumuha ng mga advertisers dahil po sa bad publicity po ng ilan sa mga host na kasama nila. And at the same time, sa bad publicity na meron issue, no, ng agawan patungkol sa trademark, no? Bakit kaya kailangan nila magpaliwanag, mag-public apology patungkol dito? Well, anyways, alam naman natin ang dahilan, ano? Syempre, in denial po yan sa katotohanan. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong galing po mismo sa inyo, magre-react lang tayo. Nasabi ni Brad Jeromeski 9831, 3.6% ng Tape Incorporated laban sa 5.4% ng EAT, close fight pa rin ha. Nung bago-bago ang Itbulaga, kalaban ng Student Canteen, nagre-rate lang sila ng 5% kontra sa Student Canteen na umaabot pa sa 57%. Close fight ba yun? 3.6 tapos 5.4. Ibig sabihin, kahit po 2% yon, twice pa rin na mas mataas ang EAT, no? Dito po sa generic Bulaga. Sabi ni Fallen Angel, dito matauhan ng pamilyang Halos-Hos. Ang kanilang pagkakamali, maliitin ang TV show. TVJ, now sa pasalo naman ni Chairman MVP sa TVJ ay binigyan suporta ito ng magpapayaman lalo sa TV5. Kita naman natin sa suporta pa lang ng legit Davercads at ng mga sponsor, umaapaw na halos kulangin sa oras ang EAT sa dami ng commercial ads na nag-uumapaw. Ayun po kasi yung manifestasyon na talagang marami talaga ang pumapasok at marami po yung kinikita kaysa po sa lilalabas ng isang show, no? Kahit hindi po noon time, doon po kasi lagi bumabase sa mga dami ng mga advertisers na nagpi-place ng kanilang ads dito po sa naturang show. Sabi ni Sunny Lorenz Ahero Pineda, itulugan ng at bubble it ni Master Isko. Si Isko ka na sisigaw, walang tulugan. Every Saturday ng madaling araw. Then meron pang E80s Entertainment. May Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays group. Pwede din sa It's Super Show tuwing linggo. Siya na ang bagong Kuya Germs. Parang parang inadapt nila yung idea ng That's Entertainment noon. Sabi ni Rodel Folero, public apologies to key. Hindi kasi agad nag-admit ng mistake sila Vice and Ayon and Bong. Hindi sana aabot sa suspension ng MTRCB kung sakaling nag-public apology sila talaga sa Showtime, which is very true. Ito po kasi yung inaantay ng MTRCB. Kaso nga lang talagang mataas masyado yung pride at sinasabi na parang wala silang ginawang pagkakasala, wala silang maling ginawa. At hindi po sila nakipagdialogo sa MTRCB, bagay na inantay, kaya po kinansela or yung kanilang motion for reconsideration. Sabi ni Copper Martinez,
Hindi na nga ako nanonood ng 7 buhat na lumipat ang TVJ sa TV5. Puro show na ng TV5 ang pinapanood ko. Ayun. So talagang totally switching the network. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Thank you for watching. God bless everyone.